Mga kapatid kay Kristo, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos Ama na nasa langit sa pakikinig sa kanyang mga salita. Akin pong naibahagi sa inyo sa mga nakaraang video na ang kaluluwa ay nagugutom at nauuhaw din, kaya ito ay kailangang pakainin at painumin. Ngunit bago tayo kumain, kailangan muna nating ihanda ang mga kailangan para mapakain natin ang ating kaluluwa. Yun ay ang ating tainga at ang ating mga mata, para makapagbasa o makinig sa mga salita niya, upang mapakain natin ang ating isip at puso sa kanyang mga salita na siyang nagbibigay buhay at lakas. Narinig niyo na po ba yung sinasabi ng ilan na kahit daw sila ay kain ng kain pero hindi sila tumataba? Parang sa espiritual na aspeto, sabi ng ilan, hindi daw sila lumalago kahit na nagbabasa sila ng Biblia o kaya regular na nagsisimba. Marami po ang dahilan kung bakit hindi po tayo lumalago o lumulusog bilang mga Kristiyano. Ito lamang po ay isa sa mga dahilan kung bakit. Ipagpalagay natin na ang pagkain naman na nakahain sa lamesa ay masusustansyang pagkain. At nakahingi na rin tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Nais ko pong inyong isipin kung paano po ba kayo kumakain. Ang tamang proseso ng pagkain ay itinuturo rin naman sa eskwelahan o kaya maari rin natin itong saliksikin sa internet. Tinuturo doon na pagkasubo ng pagkain, atin itong ninunguya at hindi linulunok agad. Importante po ang pagngunguya. Dahil sa pagngunguya ay napipiraso sa maliliit na bahagi ang ating kinain bago ito mapunta sa ating tiyan. Nang sa ganon, ang ating tiyan ay hindi mahirapan gilingin kung ano man ang kanyang nasalo na pagkain. Sa ganitong paraan, ang bitamina at sustansya na galing sa mga pagkain ating nakain ay madali itong maihiwalay sa mga parte ng ating kinain na hindi kailangan. Ang mga parte ng mga pagkain na hindi kailangan ng ating katawan ay nailalabas bilang dumi, at ang mga parte na kagaya ng sustansya at bitamina ay nahalo sa ating dugo na pumupunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Bukod dyan, kapag tayo po ay nagngunguya, talagang nalalasahan po natin kung ano klaseng pagkain ang ating kinakain, at maiiwasan pa natin magkasakit ng iba't ibang klase ng sakit kagaya ng constipation at iba pa. Ngunit iyan po ay ang tamang paraan ng pagpapakain sa ating pisikal na katawan. Sa pagngunguya, nakikinabang ng husto ang ating katawan sa ating mga nakain, sapagkat nakukuha niya ang mga tamang sustansya na kanyang magagamit, nagbibigay ng lakas at nagpapatibay sa atin para hindi tayo madaling magkasakit. Mabuti po kung nakikinabang ang ating katawan sa ating mga kinakaing pagkain. Maging ang Diyos ay gusto niya na makinabang tayo sa mga salita niya na ating ipinapakain sa ating isip at puso o kaluluwa. Kaya nga po niya sinabi sa Isaiah 48:17, ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong manunubos, ng banal na Israel, ako ang Panginoon mong Diyos, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. Pero paano po ba makikinabang ang ating kaluluwa sa mga salitang ipinapakain natin sa ating isip at sa ating puso? Kung ang pagpapakain sa ating pisikal na pangangatawan, dapat tayo ay magnguya para makinabang ang ating pisikal na katawan, dapat din tayo ay nagngunguya sa espiritual na aspeto. Ganito po ang sinabi sa Joshua 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. At sa awit 1:2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ang pagngunguya po sa espiritual na aspeto ay ang pagbubulay-bulay o pagme-meditate, o kaya ay nilalagay natin ang ating sarili sa sitwasyon na ating binabasa. Ipinipicture natin sa ating isip
o idinodrawing natin sa ating isip kung ano ang ating nababasa. Dapat hindi lamang po tayo nagbabasa, kundi ang ating binabasa ay ating iginuguhit sa ating kaisipan. Ang isip po ay may kakayahang magmuya o mag-meditate. Dahil po kapag hindi po tayo magngunguya, ay hindi po makikinabang ng husto ang ating pisikal na katawan. Ganon din po sa spiritual na aspeto. Kapag hindi po natin minimeditate o inilalarawan sa ating isip ang ating mga binabasa, ay hindi po makikinabang ang ating kaluluwa sa ating mga narinig o nabasa ng mga salita ng Diyos. Kaya nga po kahit tayo ay basa ng basa o simba ng simba, hindi tayo lumalago dahil wala tayong nakuhang sustansya mula sa ating mga nabasa. Kaya po sinabi sa 2 Timothy 3:7 na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya nga po minsan sinasabi ng ilan, tignan mo yung taong yun, simba ng simba, basa ng Biblia, pero wala namang pagbabago sa kanyang buhay. Ganun pa rin siya simula noon hanggang ngayon, masama pa rin. Ang resulta po ng hindi pagngunguya o pagme-meditate o hindi pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay ituloy natin po sa 2 Timothy 3:7. Ang Bible verse na to ay tumutukoy po sa mga Kristiyano. Kaya po niya sinabi na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Hindi po ito na-address sa mga taong hindi tumatanggap sa salita ng Diyos o kaya mga ungodly or unbelievers. Ito po ay naka-address sa atin na mga Kristiyano. Ang resulta po ng hindi nabubulay-bulay o nagme-meditate o hindi nagngunguya sa salita ng Diyos. 2 Timothy 1-5, datapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan datapat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. At ito naman ang mabuting resulta ng pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos. Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mong mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kung ang ating pisikal na pangangatawan ay nakikinabang sa mga sustansya ng mga pagkain na ating nakakain, dapat ang ating kaluluwa ay nakikinabang din sa mga salita na ating naririnig o nababasa. Kung ang mga sustansya ng mga pagkain na ating nakain ay nagiging parte ng ating katawan, dugo at laman, ganon din po sana ang mga salita ng Diyos na ating pinapakain sa ating puso at isip. Sana itong mga salita na ito ay nagiging parte ng ating buhay, kagaya ng mga sustansya na nagiging parte ng ating dugo at laman. At malalaman lang po natin na naging parte ng ating buhay ang mga salita ng Diyos na ating narinig o nabasa kung meron po tayong pagbabago sa ating buhay, lalo na sa ating pag-uugali, pag-iisip at damdamin, hindi lang para sa ating sarili, kundi rin para sa ating kapwa. Mga awit 107:9, sapagkat kanyang binigyan kasiyahan ang nananabik na kaluluwa, at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan. Sapagkat hindi lang tayo dapat tagapakinig, kundi tagapagpatupad, sabi sa Santiago 1:25, at tayo ay pagpapalain kung tayo ay tumutupad sa kanyang mga salita. Sapagkat ang mga salita ng Diyos ay mabubuting sangkap sa pagpapabuti sa kaluluwa, damdamin at pag-iisip ng bawat tao, hindi lamang sa mata ng mga tao, higit sa lahat ay sa paningin ng Diyos.